Malimit nating marinig ang salitang quarrying. Madalas, katuwang sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Pero para sa ilan, isa itong perwisyo at malaking dagok hindi lamang sa kanilang kabuhayan, kundi maging pati na rin sa kalikasan. Karamihan baga ngayon ng mga quarrying dito sa amin, marami na silang nabiling mga lupain. Purki sa kanila na yon, pag talagang gusto nilang quarry, i-quarry nila yan. Wala kami nagagawa kasi sila na yung magmamayari. Nagsimula yan 2005. Maraming bahay sa baba. Tapos, yan nga ang baka. Sana sa pinag-aano nila ang mga sa taas, kalkal baga. Siyempre, hindi namin alam kung saan napupunta ang baha kasi kahit saan sila naghuhukay. Siyempre, naman kami, natatakot naman kami baka kung magbaha, kung saan na yan pupunta. Ang quarrying ay isang proseso ng pagbubungkal ng mineral sa lupa, kagaya na lamang ng mga graba, bato o buhangin na ginagawang materyales para sa konstruksyon. Ibig sabihin lamang nito, nawawala ang natural o likas na tanawin ng lupa kasabay ng pag-alis ng mga puno at pagkawala ng tirahan pati ng mga hayop. Sa Bicol Region, partikular na sa Albay, mayroong mahigit 100 quarry operation sites ayon sa Penro. Mas tumaas ito kumpara sa mga nakalipas na taon. Hindi nawawala ang kontrobersya ng quarrying operation sa Albay. Taong 2020 nang masangkot sa isang kontrobersya ang Albay dulot ng quarrying, kung saan nagkaroon ng masusing pagsusuri sa lahat ng operasyon patungkol sa paglabag sa proseso at ordinansa tungkol sa quarry operations. Nasundan ito noong 2022 matapos isuspinde ang lahat ng quarry operations sa Albay dahil sa patuloy na paglabag ng ilang quarry operators. Pero ngayon, patuloy ang quarrying at marami ang nagrereklamo ng mga residente. Maribo, parang baliwalaan mo sa lata, matid ka na din. Sabi baga dyan sa province niya, pag nag-6 kilometers, hindi na pwedeng quarrying. Bakit nandoon na nga sa tuktok ng mayon, sa puon, sa pinakapuon ng mayon, bakit may nag-ooperate pa doon? Yan ang dapat na anuhin ng mga sa province, kung maaari hindi pwedeng pa doon sa ng mayon kasi siyempre kakatak mayon din. Gumagawa naman sila ng ginagawa mga ng dike, pero hindi naman yan protektado masyado ang dike kasi ang baha dito malakas. Ayon sa volcanologist na si Dr. Christopher Newhall, nakadepende sa lokasyon ng lugar ang epekto ng pagkukwari. O di na ng pagbabago ng environment, dati nang nalahar. Pero kung itong mga lugar na very lush pa ang vegetation, siyempre may epekto yan sa biodiversity. Sa area na protektado kan DENR, ang karamihan kayan nasa loob kan 6 kilometers. Pero baka man sa 6 kilometers mismo ang boundary, kundi sa loob pa. Kaya siguro itong mga nakakalawag sa 6 kilometers sa parteng Gaspi, Daraga, Kamalig, Narakayan, man siguro na nakakaabot sa protected area kan DENR. So our programs naka-indicate naman dun yung mga parameters ng sa land, sa water. So yung programs na yon hindi lang susundin yun ng company. Para ma-make sure na masunod yun ng company, yun ang purpose ng MGB. So we monitor that program. Ayon sa MGB, ang hindi balansing pagkukwari ay nagdudulot ng malawakang pagbabago sa ecosystem. One concern lang din sa quarry is the overextraction kasi it may cause or affect to landslide, erosion, and siltation during heavy rainfall or typhoon. Mga nagbibigay ng permit, dapat asikaso naman nila na kumbaga monitoring ang kailangan ta dyan. Ang solusyon ma'am, hindi na palaliman yung lupa kasi pag malalim na yung lupa ma'am, mag-iipon, halimbawa mag-ulan, mag-iipon na yung tubig. Sana pagtigilan na yan para ang mga daga hindi na masyadong kalkal baga para wala na dakol na maapektuhan ng mga kabuhayan at saka kabahayan. Sila na mga nagyayang hindi na mataga dito. In protection of environment, nandun naman sa Environmental Protection Enhancement Program.
So doon naka-include yung progressive rehabilitation, ano yung mitigation mo sa impact of land, kasi mining is may impact yan sa land, sa water, sa air, sa noise pollution. So ano mga impact na kailangan na i-comply ng company. So included yun doon sa program. Sa kabila ng mga hamon at kontrobersya, patuloy ang mga pagsisikap ng iba't ibang sektor upang maisulong ang balanseng pag-unlad. Habang patuloy ang quarrying operation sa Albay, patuloy din ang pangangailangan para sa mas mahigpit na regulasyon at masusing pag-aaral sa mga epekto nito.